Magandang araw po sa inyong lahat, mga kapuso, at maligayang pagbabalik sa ating channel, ang Puso at Diwa Stories. Sa bawat paglipas ng panahon, may mga lihim na pilit itinatago at may mga katotohanang pilit kumakawala. Ngunit ano ang mas matimbang? Ang kapangyarihang kayang bumili ng lahat o ang pag-ibig na kayang tiisin ang kahit ano? Samahan ninyo kaming tuklasin ang isang kwentong magpapatunay na ang tunay na ugnayan ay hindi kayang putulin ng 20 taon ng pagkawalay. Ito ang kwento ni Perlas, ni Liwayway, at ni Hiraya. Ito ang tunay na pamana. Ang mabigat na bakal na tarangkahan ay dahan-dahang bumukas, lumilikha ng isang matinis na tunog na tila pumupunit sa katahimikan ng umaga. Para kay Liwayway Dalisay, iyon ang tunog ng kalayaan. Isang tunog na 20 taon niyang hinintay. Napapikit siya nang tumama sa kanyang muka ang nakakasilaw na sikat ng araw. 20 taon. 7,300 araw sa loob ng isang seldang malamig at walang buhay. Ngayon, sa wakas, malaya na siya. Ngunit ang kalayaan ay may kasamang bigat. Isang gwardiya ang nag-abot sa kanya ng isang maliit na brown na bag. Sa loob nito ay ang iilan niyang pag-aari, mga lumang damit, at isang maliit na ibong gawa sa kahoy, ang huling alaala mula sa lalaking minahal niya. Mahigpit niya itong hinawakan sa kanyang palad. Ito na lamang ang natitira sa kanya. Ito at ang alaala ng isang sanggol na inagaw mula sa kanyang mga bisig. Sa kabilang dako ng lungsod ng gintong araw, sa isang pribado at marangyang sementeryo, tumatayo si Perlas Silanganan sa harap ng isang engrandeng musoleo. Ang kanyang tindig ay matikas, ang kanyang muka ay walang emosyon, kasing lamig ng marmol na kinatatayuan niya. Pakiayos ang mga bulaklak, utos niya sa kanyang katulong, hindi man lang ito nililingon. Ayokong makakita ng kahit isang lanta. Ang pangalan ng kanyang anak na si Alon ay nakaukit sa ginto. 20 anyos na rin ang nakalipas mula nang iwan siya nito. Ngunit para kay Perlas, ang sakit ay sariwa pa rin. Isang sugat na hindi naghihilom. Isang apoy na nagpapatigas sa kanyang puso. Tumingin siya sa pangalan ng anak. Pinatay ka ng maling pag-ibig, aking Alon. Bulong niya sa sarili. At sisiguraduhin kong ang pagkakamaling iyon ay hindi na kailanman dudungis sa pangalan ng mga silanganan. Makalipas ang 1 linggo, natagpuan ni Liwayway ang sarili sa paanan ng isang dambuhalang gusali na gawa sa salamin at bakal. Silanganan Legacy Holdings. Ang pangalan ay tila nang uuyam sa kanya, ngunit kailangan niya ng trabaho, kahit anong trabaho. Bilang isang janitress, ang kanyang mundo ay ang mga pasilyo na nilalakaran ng mayayaman at makapangyarihan. Habang nagpupunas ng sahig, napako ang kanyang tingin sa isang babaeng bumaba mula sa isang mamahaling itim na kotse. Matangkad ito at elegante, nakasuot ng isang puting bestida na lalong nagpapatingkad sa kutis nitong makinis. Ang bawat galaw nito ay may halong kumpiyansa. Ngunit sa mga mata nito, sa likod ng lahat ng karangyaan, ay may bakas ng isang pamilyar na lungkot. Hindi alam ni Liwayway kung bakit. Ngunit biglang kumirot ang kanyang dibdib. Isang kirot na puno ng pananabik at sakit. Ang babae ay dumaan sa kanyang harapan, ngunit hindi man lang siya napansin. Isang anino lamang sa gilid ng perpektong mundo nito. Ang babaeng iyon ay si Hiraya Sinagtala, ang vice president ng kumpanya, ang prinsesa ng imperyong Silanganan. Kinagabihan, habang nililinis ni Liwayway ang isang mahaba at tahimik na pasilyo sa executive floor, tanging ang tunog ng kanyang mop ang maririnig. Sa pag-iisa, hindi niya namamalayan na ang isang himig ay dahan-dahang kumawala sa kanyang mga labi. Isang oyayi, isang kantang siya mismo ang lumikha para sa isang sanggol na minsan niyang kinarga. Sa loob ng isang glass-walled conference room,
Natigilan si Hiraya sa gitna ng isang presentasyon. May narinig siyang himig. Mahina, ngunit malinaw. Hindi niya alam kung saan nanggagaling, ngunit isang pamilyar na kuryente ang gumapang sa kanyang buong katawan. Ang himig ay tila tumatawag sa isang parte ng kanyang kaluluwa na matagal nang natutulog. Nagdulot ito ng isang kakaibang kapayapaan at isang hindi maipaliwanag na lungkot. "Excuse me," sabi niya sa mga kasamahan na nagulat sa bigla niyang paghinto. Hindi na niya napigilan ang sarili. Dahan-dahan na siyang tumayo. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa pinto. Sinusundan ng pinanggagalingan ng himig na tila galing pa sa isang malayong panaginip. Ang himig ay hindi na maalis sa isip ni Hiraya. Para itong isang multo mula sa nakaraan, isang pamilyar na sakit na hindi niya matukoy kung saan nanggaling. Sinubukan niyang isipin, halungkatin ang bawat sulok ng kanyang alaala. Ngunit wala. Ang tanging naiwan ay ang pakiramdam, isang halo ng kapayapaan at pangungulila. "Kumain ka na, Hiraya. Lalamig ang pagkain mo." Ang malamig na boses ng kanyang Lola Perlas ang pumutol sa kanyang malalim na pag-iisip. Nasa hapagkainan sila sa isang mahabang lamesa na sapat para sa 20 tao, ngunit silang 2 lang ang nakaupo. Ang katahimikan sa pagitan nila ay mas mabigat pa kaysa sa mga mamahaling kubyertos. "May iniisip ka ba?" tanong ni Perlas habang elegante niyang hinihiwa ang kanyang pagkain. Ang mga mata nito ay mapanuri. Tila kayang basahin ang bawat galaw niya. "Wala po, Lola." Mabilis na sagot ni Hiraya, umiiwas ng tingin. "Iniisip ko lang po ang bagong proyekto sa SLH." Tumango si Perlas, tila nasiyahan sa sagot. "Mabuti. Tandaan mo, Hiraya, isang araw, lahat ng ito ay mapapasa iyo. Huwag mong hayaan na ang mga walang kwentang bagay ang umukupa sa isipan mo." Walang kwentang bagay. Yun ba ang tawag sa pakiramdam na ito? Isang pakiramdam na sa unang pagkakataon ay nagparamdam sa kanya na may kulang sa perpekto niyang buhay. Kinabukasan, sa isang malaking pagtitipon para sa mga investors ng Silanganan Legacy Holdings, si Hiraya ang sentro ng atensyon. Ang bawat ngiti niya ay kalkulado. Ang bawat pakikipag-usap ay may layunin. Ganoon siya pinalaki ni Perlas, isang perpektong prinsesa, isang perpektong tagapagmana. Sa gitna ng pakikipag-usap, isang waiter ang aksidenteng bumangga sa kanya. Natapon ang laman ng baso ng red wine sa kanyang puting bestida, lumikha ng isang malaking pulang mantsa. "Nako, pasensya na po, Ma'am Hiraya," natatarantang sabi ng waiter. Agad na lumikot ang mga mata ng mga tao sa paligid. Bago pa man makalapit ang mga alalay, may isang babaeng mabilis na lumapit mula sa gilid. May dalang malinis na tela at isang baso ng tubig. Ito ay si Liwayway. "Sandali lang po, ma'am," mahinahong sabi ni Liwayway. Ang kanyang boses ay tila isang mahinang agos ng tubig. Yumuko si Liwayway at maingat na pinunasan ng mantsa. Hindi siya tumitingin sa mukha ni Hiraya, tanging sa ginagawa niya. Ngunit sa lapit nilang yon, naramdaman ni Hiraya ang isang kakaibang init na nagmumula sa babae. Isang init na hindi nakakapasong, kundi nagbibigay ginhawa. Nang aksidenteng magdikit ang kanilang mga kamay, isang pamilyar na kuryente muli ang gumapang sa ugat ni Hiraya. Napatingin siya sa mukha ng janitress. Nakita niya ang mga mata nitong puno ng pag-aalala. Isang uri ng pag-aalala na malalim, dalisay at puno ng pagmamahal. "Salamat," halos pabulong na sabi ni Hiraya. "Salamat po." Gumiti si Liwayway. Isang munting ngiti, ngunit para kay Hiraya, iyon ang pinakatotoong nangiting nakita niya sa buong gabi. Mula sa di kalayuan, nakamasid si Perlas Silanganan. Ang kanyang mga mata ay nanliliit, ang kanyang panga ay naninigas.
Nakita niya ang lahat, ang paglapit ng janitress, ang pagdikit ng kanilang mga kamay, ang ngiting ibinigay nito kay Hira. Isang apoy ng inis ang biglang nag-alab sa kanyang dibdib. Nang makalayo si Liwayway, agad niyang nilapitan ng apo. "Hiraya," tawag niya. Ang boses ay may diin. "Lola," sagot ni Hiraya. Ang ngiti ay hindi pa rin nabubura sa kanyang labi. "Sumama ka sa akin." Maikling utos ni Perlas. Dinala niya si Hiraya sa isang pribadong silid, malayo sa mga mata ng tao. "Ano ang ibig sabihin nun?" Mariing tanong ni Perlas. "Po? Ang alin po?" Naguguluhang tanong ni Hiraya. "Huwag mo akong gagawing tanga bata." Tumaas ang boses ni Perlas. "Nakita ko kung paano kanya tiningnan at kung paano ka ngumiti sa kanya. Isang utusan, Hiraya. Hindi mo dapat hinahayaan ang sarili mong makisalamuha sa mga ganoong uri ng tao." Nagulat si Hiraya sa tindi ng reaksyon ng kanyang lola. Isang simpleng pagtulong lang iyon. "Tinulungan niya lang po ako, Lola." "Hindi mo kailangan ng tulong niya," sigaw ni Perlas. "Makinig ka sa akin, Hiraya. Ang mga taong tulad niya ay walang lugar sa mundo natin. Naiintindihan mo ba? Sa unang pagkakataon sa buong buhay niya, isang bagay sa loob ni Hiraya ang nag-init. Isang bagay na hindi pagsunod, kundi pagtutol. Hinarap niya ang kanyang lola. Ang mga mata ay may bagong determinasyon. "Bakit po?" tanong niya. Ang boses ay nanginginig ngunit matatag. "Ano po ba ang masama sa uri ng mga taong tulad niya?" Ang pagsuway ni Hiraya ay tumatak sa isip ni Perla Silanganan na parang isang lason. Ano po ba ang masama sa uri ng mga taong tulad niya? Paulit-ulit na umalingaw-ngaw ang tanong na iyon sa kanyang pandinig. Isang hamon sa lahat ng kanyang pinaniniwalaan. Isang pagkutya sa pader na 20 taon niyang itinayo sa paligid ng kanyang apo. Sa loob ng kanyang marangyang opisina, hindi siya mapakali. Bawat anino sa pasilyo ay tila nagiging anino ng janitress na yon. Ang bawat bulungan ng mga empleyado ay tila tungkol sa kanya. Ang babaeng yon. Ang babaeng may mga matang nagpapaalala sa kanya ng isang nakaraang gusto na niyang ibaon sa limot. Isang umaga, sa gitna ng isang mahalagang board meeting, habang tinatalakay ang milyon-milyong pisong kita ng kumpanya, isang pamilyar na amoy ang biglang lumutang sa hangin. Sampagwita, mahina lang, halos hindi mapapansin, ngunit para kay Perlas, ang amoy na yon ay kasing lakas ng isang sampal. Bigla, bumalik ang lahat. Ang imahe ng kanyang anak na si Elon, masayang inaalalayan ang isang simpleng babae na may kwintas ng sampagita sa leeg. Ang tawa nilang dalawa, isang musika na kinamuhian niya. Ang pagmamakaawa ni Alon na tanggapin niya ang babae. "Hindi ko gusto ang amoy na yan," bigla niyang sigaw. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa nakakabinging katahimikan ng conference room. Lahat ng miyembro ng board ay natigilan. Napatingin sila sa kanya. Mga mukha ay puno ng pagtataka at takot. "Sino ang nangahas na magdala ng murang pabango sa loob ng pamamahay ko?" Patuloy niyang sigaw. Ang mga mata ay nanlilisik habang hinahanap ang pinanggagalingan ng amoy. "Ginang Perlas," sinubukang magsalita ng isang board member. "Manahimik ka," putol niya. "Hindi ako makapag-isip. Ang bahong yan. Nakakasira ng araw. Labasin ninyo akong lahat." Walang nangahas na sumuway. Isa-isa silang nagsitayuan at mabilis na lumabas. Naiiwan si Perlas na humihingal sa galit. Napapalibutan ng katahimikan at ng amoy ng sampagita. Sa labas ng pasilyo, mabilis na itinago ni Liwayway ang maliit na kwintas ng sampagita sa kanyang bulsa. Binili niya iyon kaninang umaga. Isang munting paalala ng buhay na minsan niyang pinangarap.
Hindi niya alam na ang munting ligayang yon ang magiging mitya ng isang bagong bagyo. Narinig niya ang sigaw ni Ginang Perlas at ang kanyang puso ay nagsimulang kumabog sa takot. Pagkatapos ng insidente, ipinatawag ni Perlas ang kanyang pinakamatapat na tauhan, ang kanyang abogado na si Valeriano. Si Valeriano ang arkitekto ng kasinungalingang sumira sa buhay ni Liwayway 20 taon na ang nakakaraan. Ang kanyang muka ay kasing tuso ng dati, ngunit may mga guhit na ng katandaan. Valeriano, sabi ni Perlas, ang boses ay kalmado na, ngunit puno ng panganib. May isang bagong janitress sa kumpanya. Ano po ang tungkol sa kanya? Ginang Perlas. Gusto kong alamin mo ang lahat tungkol sa kanya. Utos ni Perlas. Bawat detalye, bawat sikreto. Imbestigahan mo ang lahat ng empleyado sa pinakamababang antas kung kinakailangan. Ayokong may makalusot. Masusunod po, sagot ni Valeriano. Walang tanong-tanong. Sanay na siya sa mga utos ng babaeng nasa kanyang harapan. Umalis si Valeriano. Naiwan si Perlas na nakatingin sa malawak na tanawin ng lungsod ng gintong araw mula sa kanyang bintana. Ang mga gusali ay tila mga sundalong nakahilera. Lahat ay nasa ilalim ng kanyang kapangyarihan. Ngunit isang amoy lang ng sampagita, isang tingin lang mula sa isang hamak na utusan ay sapat na para yanigin ang kanyang imperyo. Hindi niya iyon papayagan. Makalipas ang ilang oras, tumunog ang pribadong telepono ni Perlas, si Valeriano. Ginang Perlas, sabi ng abogado sa kabilang linya. Ano na? Walang pasensyang tanong ni Perlas. Narinig niya ang pag-aatubili sa boses ni Valeriano. Isang bagay na bihirang mangyari. May nahanap po ako tungkol sa babaeng iyon. Yung janitress na tinutukoy ninyo. Natahimik si Perlas, naghihintay. Isang malamig na pakiramdam ang nagsimulang gumapang sa kanyang likuran. Humugot ng malalim na hininga si Valeriano bago magpatuloy. Ang kanyang boses ay halos pabulong na, puno ng isang di maipaliwanag na tensyon. Ang pangalan niya ay Liwayway Dalisay. Naalala niyo po ba siya? Ang tindi ng galit ni Perlas, ang pagbabawal nito sa kanya na makipag-usap sa mga mabababang uri ng tao ay nag-iwan ng malalim na palaisipan kay Hiraya. Sa halip na matakot, isang bagong damdamin ang umusbong sa kanyang puso. Paghihimagsik. May mali. May itinatago ang kanyang lola at nararamdaman niyang may koneksyon ito sa nararamdaman niyang kakaibang pagkakaugnay sa babaeng janitress. Sa pakiramdam na tila sinasakal siya ng karangyaan ng kanilang mansyon, naghahanap si Hiraya ng isang lugar kung saan makakahinga siya. Isang lugar na matagal nang ipinagbabawal sa kanya. Ang dating opisina ng kanyang ama, si Alon Silanganan. Isang silid sa dulo ng pasilyo sa ikalawang palapag, laging nakasara. Sabi ng kanyang lola, para daw mapreserba ang mga alaala. Ngunit ngayon, nararamdaman ni Hiraya na ito ay para ikulong ang mga alaala. Gamit ang isang lumang susi na nakita niya sa isa sa mga libro ng kanyang ama, dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Isang amoy ng alikabok at lumang papel ang sumalubong sa kanya. Ang silid ay tila nahinto sa panahon. May mga aklat sa arkitektura na nakakalat sa lamesa, mga guhit ng mga gusali na hindi natapos. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Hiraya na malapit siya sa kanyang ama. Hindi bilang isang pangalan sa isang musoleo, kundi bilang isang tao. Isang taong may mga pangarap. Hinaplos niya ang mga gamit sa lamesa. Ang kanyang mga daliri ay nag-iiwan ng mga linya sa makapal na alikabok. Sa ilalim ng isang tumpok ng mga blueprint, may isang bagay na nakaagaw ng kanyang pansin. Isang simpleng kahon na gawa sa kahoy. Maingat niya itong binuksan. Sa loob,
Hindi mga alahas o mahahalagang dokumento ang laman, kundi mga simpleng bagay. Isang koleksyon ng mga pinatuyong bulaklak ng kalachuchi. Ilang sketch ng isang babaeng nakangiti. Ang muka ay hindi pamilyar sa kanya. At isang maliit na ibon na gawa sa kahoy, inukit ng maganda, ngunit halatang hindi pa tapos. Kinuha niya ito, at isang pamilyar na kuryente muli ang gumapang sa kanyang palad. Ngunit ang pinakanakaagaw ng kanyang pansin ay ang isang litrato sa ilalim ng lahat. Kupas na ito at punit sa gitna. Ang kalahati ay nagpapakita ng isang binatang alon, ang kanyang ama, na may pinakamatamis na ngiti sa kanyang labi. Isang ngiting hindi kailanman nakita ni Hiraya sa mga opisyal na litrato sa mansyon. Masaya siya. Totoong masaya. Hinawakan ni Hiraya ang punit na larawan. Ang kalahating nawawala ay halatang may kasama siya. Isang tao. Isang taong nagpangiti sa kanya ng ganoon. Sino? Sino ang babaeng kasama niya na kinailangang alisin sa larawan? Sa kanyang pag-iisip, hindi niya namalayan ang pagbukas ng pinto. Anong ginagawa mo dito? Ang boses ni Perlas ay tila kidlat na gumulat sa katahimikan. Napatalon si Hiraya sa gulat at ang kahon ay nahulog mula sa kanyang mga kamay. Ang mga laman ay kumalat sa sahig. Mabilis na napunta ang tingin ni Perlas sa mga gamit na nakakalat, sa mga sketch sa ibong kahoy at higit sa lahat, sa punit na litrato. Isang hitsura ng matinding takot at galit ang biglang gumuhit sa kanyang mukha. Mabilis niyang kinuha ang kahon mula sa sahig. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatan para pumasok dito? Sigaw niya, ang boses ay basag. Ang kontrol at malamig na aura na palagi niyang ipinapakita ay biglang naglaho, napalitan ng purong sindak. Tila nahuli siyang itinatago ang isang napakalaking krimen. Tiningnan ni Hiraya ang kanyang lola, hindi sa takot, kundi sa pagtataka. Ang reaksyong ito, sobra-sobra. Hindi na ito tungkol sa pagpasok sa isang bawal na silid. Ito ay tungkol sa kung ano ang nasa loob ng kahon. Ang misteryo ay lalong lumalalim at si Hiraya, sa kauna-unahang pagkakataon, ay handang-handa ng hanapin ang kasagutan, kahit ano pa ang kanyang matuklasan. Ang takot na makita ni Perlas silanganan ay nagtulak kay Liwayway na maging mas maingat. Naging anino siya sa malawak na gusali ng SLH. Gumagawa siya sa mga sulok kung saan walang nakakakita. Iniiwasan ang mga lugar kung saan maaaring magtagpo ang kanilang landas ni Hiraya. Bawat araw ay isang pagtitiis. Ang makita ang sarili niyang anak mula sa malayo. Isang prinsesang hindi niya mayakap ay isang parusang mas mabigat pa kaysa sa 20 taon sa bilangguan. Isang hapon, nagkaroon ng isang malaking garden party ang kumpanya para sa mga empleyado at kanilang pamilya. Isang pagkukunwari, alam ni Liwayway, isang paraan para ipakita ni Perlas ang kabutihan ng mga silanganan. Napilitan siyang magtrabaho sa event, tagaligpit ng mga kalat, isang multo sa gitna ng kasayahan. Pinili niya ang isang pwesto sa ilalim ng isang malaking puno ng akasya, malayo sa sentro ng pagdiriwang, kung saan naglilinis siya ng mga baso. Mula doon, tanaw niya ang lahat. Tanaw niya si Hiraya. Nakasuot si Hiraya ng isang simpleng summer dress na kulay langit. Nakalugay ang kanyang mahabang buhok. Tumatawa siya habang nakikipag-usap sa ilang mga kasamahan. Ang tunog ng kanyang tawa ay parang musika sa pandinig ni Liwayway. Isang musikang ngayon niya lang narinig. Napakaganda ng kanyang anak. Malusog, masaya. Sa kabila ng lahat, napuno ng pasasalamat ang puso ni Liwayway. Kahit sa maling mga kamay, lumaki siyang maayos. May isang shawl na nakapatong sa mga balikat ni Hiraya. Habang nakikipagtawanan, isang malakas na ihip ng hangin ang biglang dumating. Tinatangay ang mga table napkin at mga sombrero. Ang hangin ding iyon ang nagpalipad sa shawl ni Hiraya.
Inilalantad ang kanyang likod at mga balikat na nabibilad sa araw. Natigilan si Liwayway, napahinto ang kanyang paghinga. Ang basong hawak niya ay tila nawalan ng bigat. Doon, sa kanang balikat ni Hiraya, isang maliit na marka, isang balat na hugis, talulot ng bulaklak ng kalachuchi. Ang tanda. Ang tanda na gabi-gabi niyang hinahagkan noong sanggol pa lamang ito. Ang tanda na tanging siya lang ang nakakaalam. Ang tanda na nagpapatunay sa lahat ng tibok ng kanyang puso, sa lahat ng kanyang panalangin, sa lahat ng kanyang pag-aalinlangan. Hindi na isang hinala, hindi na isang kutob ng damdamin. Ito na ang katotohanan. Buhay at humihinga sa kanyang harapan. Anak ko, ang mga salita ay walang tunog na namutawi sa kanyang mga labi. Ang mundo sa paligid niya ay naglaho. Wala na ang mga tao, ang musika, ang puno ng akasya. Tanging si Hiraya na lamang ang nandoon, nakatayo sa ilalim ng araw. Ang balat sa kanyang balikat ay tila nagniningning. Hindi na niya napigilan ang bigat sa kanyang dibdib. Isang hikbi ang kumawala. Sinubukan niyang pigilan, tinakpan ang kanyang bibig, ngunit huli na. Ang mga luha ay sunod-sunod na bumuhos mula sa kanyang mga mata. Mga luhang 20 taong naipon. Sa kanyang pag-atras, sa pagnanais na magtago, hindi niya namalayan ang tray ng mga baso sa kanyang likuran. Ang tunog ay pumunit sa masayang himig ng pagdiriwang. Lahat ay napahinto. Lahat ay napalingon sa direksyon ng ingay. Napalingon si Hiraya. Napalingon si Perlas na may hawak na kopita ng champagne. Ang mga mata ng 3 babae. Ang ina, ang anak, at ang babaeng umagaw sa kanilang kapalaran ay nagtagpo sa isang saglit. Ang mukha ni Liwayway ay basang-basa ng luha. Ang mukha ni Hiraya ay puno ng pag-alala at pagtataka. At ang mukha ni Perlas ay nag-aapoy sa purong galit at pagkaalarma. Sa sandaling iyon, alam na ni Perlas. Alam na niyang alam na ni Liwayway. Ang ingay ng nabasag na salamin ay ang hudyat ng pagtatapos ng pagdiriwang. Sa isang senyas lang mula kay Perlas Silanganan, ang lahat ay mabilis na kumilos. Ang mga bisita ay magalang na pinaalis. Ang mga kalat ay nilinis na para bang walang nangyari. Ngunit sa likod ng kanyang kalmadong panlabas, ang isip ni Perlas ay nag-aapoy. Ang mga luhang iyon, ang tingin na iyon, alam na niya. Ang babaeng iyon ay hindi na isang multo ng nakaraan. Isa na siyang direktang banta. Habang nagliligpit ng gamit sa sulok, naramdaman ni Liwayway ang isang presensya sa kanyang likuran. Isang security guard. "Pinapatawag po kayo ni Ginang Silanganan," sabi ng guard. Ang boses ay walang emosyon. Sa basement parking, ngayon na. Nanuyo ang lalamunan ni Liwayway. Ito na. Ang kinatatakutan niya, ang paghaharap na 20 taon niyang sinubukang takasan sa kanyang isipan. Ang basement parking ng SLH ay malamig, malawak, at halos walang tao. Ang tanging maririnig ay ang mahinang ugong ng ventilation at ang tunog ng mga patak ng tubig mula sa isang tumutulong tubo. Doon, sa gitna ng mga mamahaling kotse, nakatayo si Perlas. Ang kanyang anino ay mahaba at nakakatakot sa ilalim ng ilaw ng fluorescent. Dahan-dahang lumapit si Liwayway. Ang bawat hakbang ay tila may bigat na 1 tonelada. Hindi nagsalita si Perlas hanggat hindi nakalapit si Liwayway. Tiningnan niya ito mula ulo hanggang paa. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghamak. "Akala ko ba nagkakaintindihan na tayo?" Panimula ni Perlas. Ang boses ay kasing lamig ng semento sa kanilang paanan. "Akala ko ba ang 20 taon sa impyernong yon ay sapat na para turuan ka ng leksyon?" Nanginginig ang mga kamay ni Liwayway, kaya't ikinuyom niya ang mga ito sa kanyang tagiliran. "Hindi ko po alam ang sinasabi ninyo." Isang mapaklang tawa ang kumawala kay Perlas. "Huwag ka nang magpanggap, Liwayway Dalisay. Nakita ko ang tingin mo kanina."
Ang mga luha mo, alam mo na. Lumapit si Perlas, ang kanyang bawat hakbang ay tila isang paninindak. Naaalala mo pa ba ang amoy ng selda mo? Ang pakiramdam ng pag-iisa? Kayang-kaya kitang ibalik doon. Sa isang pitik lang ng mga daliri ko, mas masahol pa ang ibibigay ko sa'yo. Habang buhay na pagkakakulong, gagawa ako ng kasalanang hindi mo aakalain. At sa pagkakataong ito, sisiguraduhin kong hindi mo na masisilayan pa ang araw. Ang bawat salita ay parang suntok sa sikmura ni Liwayway. Ang takot ay gumapang sa kanyang buong katawan. Ngunit nang maalala niya ang mukha ni Hiraya, ang tawa nito, ang balat sa balikat nito, isang bagong lakas ang biglang dumaloy sa kanyang mga ugat. Ang lakas ng isang ina. Itinaas niya ang kanyang mukha at sinalubong ang nanlilisik na mga mata ni Perlas. Ang panginginig niya ay huminto. "Gawin ninyo ang gusto ninyong gawin," sabi ni Liwayway. Ang kanyang boses ay mahina ngunit buo at hindi natitinag. "Maaari ninyong ikulong ang katawan ko, pero hindi ninyo maikukulong ang katotohanan." "At ano ang katotohanan?" hamon ni Perlas. Lalong nag-init ang ulo. Huminga ng malalim si Liwayway. Inipon ang lahat ng kanyang tapang para sa mga salitang matagal na niyang gustong isigaw sa mundo. "Maaari mong kunin ang lahat sa akin," sabi niya, habang isang butil ng luha ang muling pumatak sa kanyang pisngi. "Maari mo siyang bihisan ng ginto at diamante, bigyan ng pangalang Silanganan. Pero hindi mo mababago ang katotohanan na ako ang ina niya." Sa di kalayuan, sa likod ng isang malaking haliging semento, nakatayo si Hiraya. Hindi siya mapakali matapos ang eksena sa party. Nag-aalala siya sa sinapit ng babaeng tumulong sa kanya. Nakita niya nang kausapin ito ng guard at sinundan niya sila, dala ng isang hindi maipaliwanag na kaba. Narinig niya ang sigaw ni Perlas at narinig niya ang huling sinabi ng babae. Ang mga salitang iyon, "Ako ang ina niya." Ang mga salita ay tumama sa kanya na parang isang malaking alon. Winasak ang lahat ng kanyang nalalaman. Natulala siya. Ang kanyang isip ay naguguluhan. Sinusubukang unawain ang imposible. Ina? Anong ibig sabihin nito? Ako ang ina niya. Ang anim na salitang iyon ay umuulit-ulit sa isip ni Hiraya na parang sirang plaka habang tumatakbo siya pabalik sa loob ng mansyon. Bawat sulok ay tila sumisikip. Bawat anino ay tila nanghuhusga. Ang buong buhay niya, ang pagkatao niya, ay biglang naging isang malaking tandang pananong. Hindi siya nag-isip. Dumiretso siya sa lugar kung saan niya huling naramdaman ang katotohanan, ang opisina ng kanyang ama. Pumasok siya sa silid, hindi na maingat, kundi desperado. Nilagpasan niya ang lamesa. Nilagpasan niya ang kahon na tinago ng kanyang lola. May hinahanap ang kanyang mga mata, isang bagay na hindi niya alam kung ano, ngunit nararamdaman niyang nandoon lang. Ang kanyang atensyon ay napunta sa isang malaking painting ng isang tanawin sa tabing dagat na nakasabit sa dingding. Mukha itong simple, ngunit may kakaiba sa pagkakalagay nito. Tila bahagyang nakaangat sa isang gilid. Nilapitan niya ito. Ginamit ang lahat ng kanyang lakas. Itinulak niya ang painting. Sa likod nito, isang maliit at nakatagong kompartimento sa pader ang nabuksan. Ang kanyang puso ay kumakabog ng napakabilis. Sa loob ng maliit na espasyo, may isang bagay lang. Isang sobre na naninilaw na sa katagalan. Sa labas, nakasulat sa pamilyar na sulat kamay ng kanyang ama. "Para sa aking Liwayway." Nanginginig ang mga kamay ni Hiraya habang binubuksan niya ang sobre. Sa loob ay isang liham. Sinimulan niyang basahin. Voice of Alon begins to read the letter, soft and filled with love, overlapping with the sound of Hiraya's soft crying. "Mahal kong Liwayway, kung binabasa mo ito, marahil ay nangyari na ang kinatatakutan ko. Hindi pumayag si Ina, ngunit hindi mahalaga iyon.
Ang pag-ibig ko sa iyo ay higit pa sa anumang kayamanan o pangalan. Handa akong talikuran ang lahat para sa iyo, para sa pamilyang bubuuin natin. Habang sinusulat ko ito, naririnig ko ang tibok ng puso ng ating munting anghel sa iyong sinapupunan. Nasasabik na akong makita siya. Ang ating Hiraya, ang ating pangarap na natupad. Pangako, aalagaan ko kayo. Bubuo tayo ng sarili nating mundo, malayo sa lahat ng gulo. Huwag mong kalimutan, mahal ko, na ikaw ang aking liwanag sa dilim. At ang ating anak, siya ang magiging patunay ng ating pag-ibig. Tandaan mo ang tanda sa kanyang balikat, ang munting bulaklak ng kalachuchi. Iyon ang selyo ng ating pagmamahalan. Isang bagay na hindi nila kailanman mauunawaan o maaagaw. Alon's voice fades. The sound of Hiraya's weeping grows. Bawat salita ay isang punyal na tumatarak sa puso ni Hiraya. Hiraya, ang pangalan niya, ang tanda sa kanyang balikat, ang pag-ibig na ipinagkait sa kanya, ang inang inilayo sa kanya. Lahat ay kasinungalingan. Ang kanyang pagkatao bilang isang silanganan, ang kanyang marangyang buhay, ang pagmamahal ng kanyang lola. Lahat. Isang malaking 20 taong kasinungalingan. Hinawakan niya ang kanyang balikat sa lugar kung nasaan ang tanda. Ngayon, hindi na ito isang simpleng balat. Isa itong sagisag ng katotohanang ninakaw sa kanya. Hindi na niya kaya. Ang sakit ay napakalaki. Kailangan niyang ilabas. Kailangan niyang harapin ang taong nasa likod ng lahat ng ito. Hawak ang sulat na tila ito ang pinakamahalagang bagay sa mundo. Tumakbo si Hiraya palabas ng silid. Ang kanyang mga hikbi ay umalingaw-ngaw sa katahimikan ng mansyon. Tumakbo siya pababa ng enggrandeng hagdanan. Kung saan, sa ibaba, nakita niya ang kanyang lola. Nakalmado nang nag-aayos ng bulaklak sa isang florera na para bang walang nangyari. Ang kalmadong yon ang lalong nagpasiklab sa galit sa puso ni Hiraya. Tumigil siya sa gitna ng hagdanan. Itinaas ang sulat. Ang kanyang mukha ay basang-basa ng luha at pinaghalong sakit at puot. Lola! Sigaw niya. Ang kanyang boses ay basag at puno ng akusasyon. Isang sigaw na yumanig sa buong mansyon. Natigilan si Perlas. Dahan-dahan siyang lumingon. At nang makita niya ang sulat sa kamay ni Hiraya, ang sulat na akala niya ay matagal nang naging abo, ang kanyang mukha ay biglang namutla na parang papel. Ang florerang hawak niya ay nabitiwan. Sound of a vase shattering on the marble floor. Anong kasinungalingan ito? A powerful dramatic musical score erupts, signaling the final confrontation. Ang tunog ng nabasag na florera, ang tanging gumambala sa nakabibinging katahimikan ng grand foyer na natiling nakatayo si Perla sa ibaba ng hagdanan. Napapalibutan ng mga bubog at bulaklak na nagkalat sa marmol na sahig. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng pagkagulat at pagkatalo. Dahan-dahang bumaba si Hiraya sa hagdanan. Ang bawat hakbang ay mabigat. Ang kanyang mga mata ay hindi humihiwalay sa kanyang lola. Hindi na ito ang mga mata ng isang apo na puno ng respeto, kundi mga mata ng isang biktima na humaharap sa kanyang berdugo. 20 taon. Nagsimulang magsalita si Hiraya. Ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit puno ng isang bagong tuklas na tapang. 20 taon ninyo akong nilinlang. Pinalaki ninyo ako sa isang palasyong gawa sa kasinungalingan. Iwinagayway niya ang sulat. Basahin ninyo ito. Ito ang katotohanan. Ang katotohanang pilit ninyong itinago. Sa puntong iyon, ang pangunahing pinto ng mansyon ay bumukas. Isang katulong na inutusan ni Hiraya kanina sa kanyang pagtakbo ang pumasok. At sa likod nito ay si Liwayway. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala at takot. Tumigil siya nang makita ang tensyonadong eksena. At nandito siya, sabi ni Hiraya.
Itinuturo si Liwayway, ang babaeng tinawag ninyong mababang uri ng tao, ang babaeng ipinagkait ninyo sa akin. Nagsimulang maglakad si Hiraya palapit kay Liwayway. Ang kanyang mga mata ay hindi pa rin inaalis kay Perlas. "Nagkamali ka, Lola," sabi ni Hiraya habang inaabot ang kamay ni Liwayway. Sa pagdikit ng kanilang mga palad, isang kuryente ng pagkilala at kapayapaan ang dumaloy sa kanilang dalawa. Hindi mo siya naitago dahil ang koneksyon ng isang ina at isang anak hindi kayang putulin ng pera o ng kapangyarihan mo. Doon na bumagsak ang lahat ng depensa ni Perlas. Ang kanyang pagkagulat ay napalitan ng isang desperadong pagtatanggol. "Ginawa ko lang yon para sa'yo, Hiraya." Sigaw niya, ang kanyang boses ay basag, "para iligtas ka sa isang buhay ng kahirapan, para bigyan ka ng kinabukasang nararapat sa isang silanganan." "Anong kinabukasan?" Galit na sagot ni Hiraya. "Isang kinabukasan na walang pagmamahal ng ina, isang buhay na walang katotohanan. Ninakaw ninyo siya sa akin. Ikinulong ninyo ang sarili kong ina sa loob ng 20 taon para lang sa pangalan at sa pride ninyo." "Isa siyang pagkakamali," giit ni Perlas. Ang kanyang mukha ay nababalot ng puot habang nakatingin kay Liwayway. "Isang dumi na kailangang linisin para hindi madungisan ang pamana ni Aelon." Ang pamana ni Aelon? Isang mapait na tawa ang kumawala kay Hiraya. "Ang pamana ni Alon ay pag-ibig. Pag-ibig na handang talikuran ang lahat ng ito." Itinaas niya ang sulat. "At ang tunay niyang pamana ay ako, ang anak niya kay Liwayway Dalisay." Sa bawat salita, tila isang pader na salamin ang nabibitak sa pagitan ni Hiraya at ng kanyang nakaraan. Tumingin siya kay Perlas, hindi na may galit, kundi may awa at pinal na desisyon. "Kinuha ninyo ang lahat sa kanya," sabi ni Hiraya. Ang kanyang boses ay bumabalik sa isang kalmadong lamig. "At kinuha ninyo ang pinakamahalagang parte ng pagkatao ko. Pinalaki ninyo ako na may butas sa puso na hindi kayang punan ng lahat ng pera sa mundo." Humigpit ang hawak niya sa kamay ni Liwayway. Humarap siya sa babaeng nagbigay buhay sa kanya. Ang mga mata nito ay puno ng luhang 20 taong naghintay. "Hindi sinagtala o silanganan ang pangalan ko," deklara ni Hiraya, malinaw at matatag. Ang kanyang mga salita ay tila isang hatol na bumagsak sa buong mansyon. "Ako si Hiraya Dalisay." Tumingin siya sa kanyang ina. Ang isang tunay na ngiti sa unang pagkakataon ay sumilay sa kanyang mga labi. "Inay," sabi niya. Ang salita ay matamis at tama sa kanyang dila. "Umuwi na po tayo." Walang salitang namutawi kay Liwayway. Tumango na lang siya. Ang mga luha ng kagalakan at kalungkutan ay sabay na dumadaloy. Magkahawak kamay, ang mag-ina ay nagsimulang maglakad patungo sa pinto. Tinatalikuran ng karangyaan, ang kasinungalingan, at ang babaeng naging sanhi ng lahat ng kanilang pagdurusa. Naiwan si Perlas silanganan, nakatayo sa gitna ng mga bubog ng kanyang kasalanan, habang pinapanood niya ang pag-alis ng kanyang apo, ang huling piraso ng kanyang anak na inagaw mismo ng kanyang mga kamay. Walang anumang dinala si Hiraya maliban sa suot niyang damit, sa sulat ng kanyang ama, at sa maliit na ibong kahoy na hindi natapos na natagpuan niya sa kahon. Iniwan niya ang lahat. Ang mamahaling kotse, ang mga designer na damit, ang pangalang silanganan. Habang naglalakad sila ni Liwayway palayo sa lungsod ng Gintong Araw, patungo sa isang simpleng probinsya kung saan dating nakatira ang kanyang ina, tila gumagaan ang bawat paghinga ni Hiraya. Ang bigat ng 20 taong kasinungalingan ay unti-unting napapalitan ng gaan ng katotohanan. Naupo sila sa ilalim ng isang puno ng mangga sa tabi ng daan upang magpahinga. Dito, sa ilalim ng asul na langit, malayo sa mga pader na gawa sa salamin at bakal,
Sa unang pagkakataon, nagawa nilang magtitigan bilang mag-ina. May kinuha si Liwayway mula sa kanyang bulsa, isang lumang pitaka. Mula dito, kinuha niya ang isang kupas na litrato. Ito ang kalahati ng litratong nakita ni Hiraya. Ipinapakita nito ang isang batang liwayway. Ang kanyang muka ay sumisikat sa kaligayahan, nakasandal sa balikat ni Alon. Kinuha ni Hiraya ang kanyang kapiraso mula sa bulsa. Dahan-dahan, pinagdikit nila ang dalawang bahagi. Sa wakas, pagkatapos ng 20 taon, ang larawan ay muling nabuo. Isang pamilya. Kamukhang kamukha mo siya, sabi ni Liwayway. Ang boses ay puno ng pagmamahal habang hinahaplos ang pisngi ni Hiraya. Ngumiti si Hiraya, isang tunay na ngiti na umabot hanggang sa kanyang mga mata. Ngayon po, alam ko na kung saan nanggaling ang lungkot sa mga mata ko, inay. Hinahanap po pala kayo. Ipinakita ni Hiraya ang ibong kahoy na dala niya. Kay Itay po ito, di ba? Kinuha ni Liwayway ang isa pang ibon mula sa kanyang bag, ang ibon na kasama niya sa loob ng 20 taon. Ito ay perpektong nakaukit at tapos na. Inilagay niya ito sa tabi ng hindi pa tapos na ibon. 2 ibon, isang pares. Nangako siya sa akin, sabi ni Liwayway habang dumadaloy ang mga luha sa kanyang mga mata. Gagawa siya ng isa pa para sa'yo, para sa munting Hirayaan natin. Magkayakap ang mag-ina sa ilalim ng puno. Ang kanilang mga luha ay hindi na luha ng pighati, kundi luha ng paghilom at muling pagsisimula. Ang kanilang yaman ay hindi na sinusukat sa pera, kundi sa bawat segundong magkasama sila, sa bawat alaala na kanilang bubuuin. Sa mansyon ng mga silanganan, nakaupo si Perla sa dulo ng isang napakahabang hapagkainan. Ang lamesa ay puno ng masasarap na pagkain na inihanda para sa 2 tao, ngunit ang upuan sa tapat niya ay walang laman. Ang katahimikan, iyon ang kanyang naging parusa. Isang katahimikang mas maingay pa kaysa sa lahat ng sigaw at akusasyon. Tinitingnan niya ang upuang laging inuupuan ni Hiraya at ang nakikita niya ay isang multo. Ang multo ng kanyang apo, ang multo ng kanyang anak, ang multo ng lahat ng kanyang kasalanan. Nakuha niya ang lahat ng gusto niya. Napanatili niya ang pangalan. Napanatili niya ang yaman. Ngunit sa proseso, nawala sa kanya ang tanging bagay na tunay na nag-uugnay sa kanya, sa kanyang anak. Nawala sa kanya ang tunay na pamana ni Alon. Tumingin siya sa kanyang refleksyon sa isang baso ng alak. Isang matandang babae, nag-iisa, napapalibutan ng karangyaan, ngunit hungkag. Isang reyna sa isang kahariang walang laman at sa kaibuturan ng kanyang puso. Alam niya, ito ang kanyang magiging kapalaran hanggang sa huling tibok ng kanyang puso, ang habambuhay na pagsisisi sa isang katahimikang siya mismo ang lumikha. At dito po nagtatapos ang kwento nila Hiraya at Liwayway. Isang paglalakbay na nagturo sa atin na ang pinakamahalagang pamana na maibibigay natin ay hindi ang yaman o pangalan, kundi ang pag-ibig na totoo at ang katotohanang hindi kayang tumbasan ng anumang salapi. Taos puso po akong nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa bawat kabanata ng ang tunay na pamana. Ano po ang aral na inyong napulot sa kwentong ito? Mayroon ba kayong mensahe para kay Hiraya, Liwayway, o maging kay Perlas? I-comment nyo lang po sa ibaba at ating pag-usapan. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, isang pindot lang po sa like button, ay share sa inyong mga kaibigan at kapamilya, at syempre, mag-subscribe na po kayo para hindi mahuli sa mga susunod pa nating kwento. Muli, ako po ang inyong lingkod. Mula sa Puso at Diwa Stories, nag-iiwan ng isang paalala. Ang bawat puso ay may sariling kwento, at ang bawat kwento ay may aral na naghihintay. Hanggang sa muli. Paalam.